ang mga nagbabagang issue ngayong Sabado. Lisensya ng driver na tumalon sa truck na nawalan umano ng preno. Sinuspinde ng LTO. Hinihinalang tax liabilities sa luxury cars ng pamilya Diskaya. Sinisilip ng BOC. Parusa sa pagbebenta ng equipment na dapat pantugon sa kalamidad. Alamin, panukalang batas laban sa unauthorized media exposure para sa mga biktima ng pagpapatiwakal. Balikan, parusa sa marital rape. Alamin, parusa sa pagpindot sa emergency button ng tren ng walang emergency. Alamin, parusa sa mga TV network na hindi sumusunod sa alituntunin ng closed captioning. Alamin, hindi pagkakaloob ng 13-month pay sa mga kwalipikadong empleyado. Illegal, sagutin sa batas ng employer. Alamin, sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahantungan ng mga sangkot at may sala? Ang mga ipinagbabawal, ating bibigyang linaw. Ang mga karapatan, ating bibigyang kamalayan. Aalamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy! Bawal Yan! Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Sa ating unang balita, pinatawan ng 90-day preventive suspension ng Land Transportation Office ang lisensya ng truck driver na namataang tumalon mula sa minamanehong sasakyan sa Laguna. Depensa ng driver, nawalan umano ito ng preno. Nailigtas man ang sarili. Isang lola naman ang nadisgrasya sa aksidente. Ayon sa batas, may liability o pananagutan nga ba ang suspect kahit aksidente di umano ang nangyari. Suspendido sa loob ng 70 araw ang lisensya ng truck driver na nakuha ng CCTV na tumalon mula sa minamaneo nitong sasakyan sa isang kurbada sa Mabitac, Laguna noong umaga yan ng August 29. Ang driver na kinilala bilang si Aldrin Cañete at ang may-ari ng truck agad na sinilbihan ng show cause order ng Department of Transportation at pinagpapaliwanag kung bakit hindi sila dapat kasuhan. Depensa ng driver, nawalan umano ng preno ang sasakyan dahilan para magdire-diretso ito sa fruit stand ng isang bahay. Patay sa aksidente ang isang 65 anyos na lola habang sugatan naman ang dalawa nitong apo. Sa ilalim ng Article 365 ng Revised Penal Code, posibleng maharap ang suspect sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries dahil sa sinapit ng mga biktima. Para sa pumanaw na ginang, pwedeng patawan ng parusang reklusyon temporal ang suspect kung saan maaari itong makulong sa loob ng 12 taon at 1 araw hanggang 20 taon. Habang pwede rin itong makulong na mula sa 1 araw hanggang 20 taon depende sa tindi ng physical injury. Hiwalay pa ito sa civil liabilities tulad ng medical at emotional expenses sa idinulot ng aksidente na posible ring ikonsidera ng mga biktima. Kabilang na rin dito ang reckless imprudence resulting in damage to property, bunsod na pagkawasak ng bahay ng mga biktima at kung mapatunay na may naging kapabayaan sa panig ng suspect. Dito, posibleng patawan ng suspect ng pensyon koreksyonal o 6 na buwan hanggang 6 na taong pagkakabilanggo. Samantala, inakyat na sa alarm status sa sasakyan habang hinintay ang latest inspection report na magsisilbing ebidensya sa gagawing pagdinig. Kaya kung mayroon pa kayo nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal Yan! Samantala, mainit ngayon sa mata ng publiko ang pamilya ni dating Pasig mayoral candidate at kontratistang si Sara Diskaya. Maliban kasi sa nadadawit ang kumpanya nito sa maanumalyang flood control projects, tumaas din ang kilay ng marami sa tila parada ng mamahaling sasakyan ng kanilang pamilya. Agad namang naghain ng search warrants ang Bureau of Customs o BOC sa pangamba ng posibleng kaso ng smuggling at tax evasion. Ang balitang yan, balikan sa report na ito. Hawak na ng Bureau of Customs o BOC ang kustudiya ng 28 luxury vehicles na iniuugnay sa pamilya Diskaya na iniimbestigahan kaugnay ng di umano'y maanumalyang flood control projects sa bansa.
Unang isinuko ng mga diskaya ang 12 kotse sa bisa ng search warrant na inilabas ng korte para suyurin ang St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation compound sa Pasig City. Pero sa datos na nakalap ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada mula sa Land Transportation Office, may aabot sa 63 luxury vehicles ang nakarehistro sa pangalan ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya. Taliwas sa unang inamin ni Sara na 28 lamang ang sasakyan. Suspetsya ng mga senador, posibleng maitinatagong tax liabilities ang pamilya Diskaya. Sa Section 254 ng Republic Act No. 8424 o ang Tax Reform Act of 1997, ang sinumang mapapatunayang tinatakasan ang pagbabayad ng buwis ay posibleng patawan ng multa na hindi bababa sa 30,000 pero hindi hihigit sa 100,000 pesos. Kasama rin dito ang pagkakakulong na hindi bababa sa 2 taon at hindi higit sa 4 na taon. May karampatang multa rin na 50,000 hanggang 100,000 pesos at kulong na 2 hanggang 6 na taon sa sinumang mahuling namemeke ng resibo at registration authority certificates. At kung mapatunayan na may naging paglabag, posible rin silang maparusahan sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act. Sa panayam sa DZRH, agad namang pinabulaanan ng abogado ng pamilya Diskaya ang mga alegasyon. Sir Deo, kasi hindi mo naman mariregister yan sa LTO. Kung may hindi po bayad ang taxes yan. So, ito po kasi ay binili sa mga authorized car dealers, Sir Deo. Mga locally purchased po ito, Sir Deo. Wala po kaming in-import. O, galing po lahat ito sa car dealers po, Sir Deo. 3 po yung pinagkuhanan nila. So, tingin namin, ang mga kliyente ko po na yung spouses Diskaya ay buyers in good faith po sila. Ayon pa rito, all accounted for ang bawat sasakyan at kailanman ay hindi nila ito tinangka na itago o ilipat. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa balita mula sa probinsya, 15,000 pesos. Sa halagang yan, sigurado na umano ang kaligtasan ng mga residente sa Camarines Sur na nalubog sa bahang dulot ng Bagyong Christine. Kasabay ng kontrobersiya sa flood control, mainit ding pinag-uusapan itong nakaraang buwan ang panawagan laban sa bentahan ng mga kagamitan na gagamitin dapat pantugon sa mga bagyo. Ang parusa sa pananamantalang ito, alamin sa report na ito. Ilang residente ang nanawagan sa lokal na pamahalaan ng Camarines Sur na marespondehan sila mula sa kanilang mga tahanan. Ito ay sa kabila ng halos lampas taon na baha sa probinsya. Ngunit sa kasagsagan ng malawakang pagbahang ito, dulot ng malakas at walang tigil na ulan na hatid ng Bagyong Christine, kung kailan marami sa ating mga kababayan ang lubos na nangangailangan ng pisikal at pinansyal na tulong, may mga insidente pa rin ng panlalamang ang naitala ng gobyerno. Isa na rito ang speedboat na pinaparentahan ng isang pribadong individual sa halagang 15,000 piso. Bagamat hindi ito pasok sa budget ng iba, may mga iba na kinagat ng alok na ito para lamang sa kanilang seguridad. Gayunpaman, ayon sa batas, ilegal ang pananamantala sa mga ganitong panahon at ang sino mang mahuling sangkot dito ay dapat na maparusahan. Nakasaad ito sa Section 19 ng Republic Act No. 10121 o ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, kung saan ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga gamit, relief good o iba pang pangangailangan na dapat bahagi ng disaster risk and reduction effort ng pamahalaan. Ang sino mang lalabag dito ay maaaring pagmultahin ng 50,000 hanggang 500,000 pesos o maaaring makulong ng 6 hanggang 12 taon. Posible namang patawan ng parehong multa at pagkakakulong ang may sala, depende sa desisyon ng korte. Pasintabi po sa mga manonood, bahagyang sensitibo ang ating susunod na issue. Watchdog kung maituturing ang tungkulin ng media sa ating lipunan, mula sa maliliit na krimen sa komunidad hanggang sa mga kahindik-hindik na katiwalian sa gobyerno, saklaw ng mapanuring mata ng media. Gayunpaman, nananatiling malabo kung dapat bang palusutin ang sensitibong paksa tulad ng pagpapatiwakal, isyu na naiiwanang nakabinbin sa nakalipas na sesyon ng Kongreso. Narito ang ulat.
Sa harap ng tungkulin magatid ng balita sa publiko, nananatiling hamon sa media ang mga limitasyon na hindi tinatag ng batas, kundi ng etika at moralidad sa pagbabalita. April 2024, nang ihain ni Camiguin Representative Jordin Jesus Romualdo ang House Bill No. 10277 o ang Victims Privacy Protection Act na naglalayong ipagbawal ang walang pahintulot na pag-broadcast ng mga larawan o video ng mga biktima ng krimen at iba pang karahasan. Para kay Romualdo, malaking banta sa seguridad at privacy ng mga biktima ang mabilis na pagkalat ng impormasyon sa digital media, partikular sa mga sensitibong kaso tulad ng pagpapatiwakal. Halimbawa, posible lamang magdulot ng unnecessary stress sa naulilang pamilya kung kakalat sa social media ang larawan ng kanilang namayapang kaanak. Maihalin tulad aniyang panukalang batas sa Katie's Law sa Amerika na itinaguyod matapos ipakalat ng emergency responder ang accident photos ng biktimang si Katie Bates. Higit pa rito, layo ng House Bill na maglagay ng safeguards upang mapangalaga ng karapatan ng media na makapagatid ng balita at nang malaman ng publiko ang katotohanan nang hindi na isasalang-alang ang dignidad ng mga biktima at kanilang pamilya. Kumpiyansa rin ng kongresista na magsisilbi itong kaagapay ng Data Privacy Act. Sa ilalim ng panukala, pwedeng hatulan ng 3 hanggang 7 taon na pagkakabilanggo o pagbayarin ng multa ng 100,000 piso hanggang kalahating milyong piso, depende sa magiging hatol ng korte. Sa ngayon, hindi pa umuusad ang panukala sa loob ng Kamara. Kaya kung mayroon pa kayo nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Sa isa pang sensitibong paksa, ang mag-asawa kahit pasakop ng kasal ay hindi nakakalusot sa kasong rape. Dahil ang pagtatalik, dapat may mutual consent sa pagitan ng dalawa, kasal man o hindi. Ano nga ba ang sagutin sa batas ng masasangkot sa marital rape? Pakinggan sa report na ito. Halimbawa po, attorney, siyempre, hindi mo maaalis sa mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili kung kailan ka yung in heat, ano? So, paano yun? Pag ayaw ng asawa mo, so wala pong ibang paraan talaga kung para ano yung lalaki. So paano yun? Bababae ka na lang ba? Di kaso na naman yun. So anong pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako nawala sa batas? Paano naman ako? Mainit ang usapin ngayon sa Senado ukol sa marital rape. Ito ay matapos magbitiw ng ilang mga pahayag ang senador na si Robin Hood Padilla ukol sa sexual rights umano ng mga lalaki sa kanilang asawang babae. Gayunpaman, batas na ang nagsasabi na ang sino mang mamwersa ng kanilang asawa na makipagtalik, kahit ayaw nito, ay maituturing itong rape. Dahil ayon sa batas, marital rape is rape. Kung sinamantala ang isang babae ng kanyang asawa gamit ang pananakot at pagbabanta, sa pagkakataon na wala siyang kapasidad na umuo, ay paglabag ito sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 at dapat maparusahan. Ang sino mang gumawa nito ay haharap sa kasong rape na lumalabag sa RA 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997 at maaaring patawan ng parusang reklusyon perpetua o pagkakakulong ng 20 hanggang 40 taon. Maaari namang presyon mayor o pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon kung ang rape ay isinagawa sa pamamagitan ng oral sex o paggamit ng iba pang mga kagamitan. Sa ating susunod na balita, mariing ipinagbabawal ng mga train operators at corporations ang pagpindot sa emergency button ng mga tren kahit wala namang emergency. Ang parusa sa mahuhuling gagawa nito, tunghayan sa report na ito. Pinaalalahanan ng Light Rail Manila Corporation ang mga commuters ng tren na ang pagpindot ng emergency button sa mga kaganapang hindi naman emergency ay mariing ipinagbabawal. Kasabay nito ay naglabas ng paalala ang kinauukulan ng tala ng mga pagkakataon kung kailan lamang dapat pindutin ang emergency button, gaya ng health emergencies o kung may mga nahimatay, may mga nganak o may insidente na kailangan ng paunang lunas o first aid. Gayon din ang iba't ibang komosyon sa loob ng tren o kung may bomb threat. At kapag may sunog o apoy, ang pagpindot sa boto na ito sa dahilang hindi naman kabilang sa mga nabanggit ay mahigpit na ipinagbabawal.
Ito ay para maiwasan ang pagkaantala ng biyahe at pagdudulot ng panik sa publiko. Ito rin ay para hindi mag-malfunction ang boton. At higit sa lahat, ito ay para masiguro ang kaligtasan ng mga sakay ng tren. At ang sino mang mahuli na pumindot nito sa maling dahilan, lalo na kung biro lamang, ay maaaring pagmultahin ng 5,000 piso. At sa iba pang kwento, sa ngalan ng inklusibong pagbabalita, paghahatid ng impormasyon at paglilibang ng iba't ibang uri ng manonood, ang mga TV networks sa Pilipinas ay inaasahan na sumunod sa mga alituntunin na tumutugon sa pangangailangan ng ilang sektor. Isa na rin ang closed captioning na nagbibigay ng pantay na pagkakataon sa mga kababayan nating bingi at mahina ang pandinig na maka-access sa mga programa at palabas sa telebisyon. Kung ano ang kakaibat ng batas na ito, alamin sa report na ito. Ang mga palabas at programa sa telebisyon ay hindi maikakaila na mas bukas para sa mga tao na normal ang pandama o iyong mga walang kapansanan. Kaya sa paglipas ng panahon, marami ang nagsusulong ng iba't ibang paraan upang gawin itong mas inklusibo para sa lahat ng manunood at makikinig. Kabilang na riyan ang paggawa ng mga batas at alituntunin para sa mga TV networks na nag-aatas sa mga ito na bigyang espasyo ang mga espesipikong individual o grupo ng tao sa pamamagitan ng pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Katulad na lamang ng closed captioning. Ang RA 10905 ay ang closed caption law ng bansa na nag-aatas sa lahat ng may hawak ng prangkisa o operator at mga program producer na sumunod sa mga alituntunin ng closed captioning sa kanilang mga programa at pagbo-broadcast. Sa ilalim ng batas na ito, tinutukoy ang closed captioning bilang paraan ng paglalagay ng subtitle hango sa mga pahayag at pag-uusap sa palabas na kadalasang mababasa sa ibabang bahagi ng screen. Layo nitong gawing mas inklusibo ang panunood lalo na para sa mga taong bingi o mahina ang pandinig. Ito ay magmimistulang link o connection sa kanila upang malaman kung ano ang mga kaganapan sa kanilang paligid at kung ano ang pinapakita sa programang ipinapalabas sa telebisyon. Ang batas na ito ay napapasailalim sa pamamahala ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB at National Telecommunications Commission at iba pang kaugnay na ahensya. At ang franchise holder o operator na lumalabag dito ay maaaring pagbayarin ng multa na hindi bababa sa 50,000 pesos at hindi higit sa 100,000 pesos o pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Maaari namang pagkakakulong at multa ang ipataw sa may sala, depende sa desisyon ng korte. At kung mapatunayan na ang lumabag na korporasyon o asosasyon ay nagpabaya at sadyang hinayaan ng paglabag na ito, maaaring matanggalan ng business permit ang negosyo at hindi na muling makapag-operate pa. At syempre, bilang Pasko season na naman sa Pinas, paniguradong inaabangan na ng mga empleyado ang pinakaaasam na Christmas gift, aka 13-month pay. Ang halagang ito kadalasan ay hindi pa nakabudget para sa mga bayarin at maaaring ilaan bilang pamasko sa mga mahal sa buhay. Pero paano naman kung nalalapit na ang bagong taon ay hindi pa natatanggap ng empleyado ang kanyang 13-month pay? Ano nga ba ang sagutin sa batas ng employer dito? Tutukan sa balitang ito. Tuwing sasapit ang Disyembre, umaasa ang bawat pamilya sa matatanggap ng mga miyembro nitong nagtatrabaho ng 13-month pay bilang panggastos sa Noche Buena at Medianoche. Kaya nakakalungkot na kung minsan, nadedelay ang pagbibigay ng 13-month pay at ang mas masaklap pa ay walang natatanggap ang mga empleyado. Illegal ito at paglabag sa Labor Code at maaaring ereklamo sa Department of Labor and Employment o DOLE. Nakasaad ito sa Presidential Decree 851 o ang 13-month pay law. Gayunpaman, saklaw lamang ng PD 851 ang mga tumatanggap ng basic salary na hindi lalampas sa 1,000 piso. Hindi nito sakop ang mga government employee, mga kasambahay o yung mga trabahong purely commission basis. At sang-ayon naman sa Labor Advisory 13-2024, ang lahat ng rank and file employee ng mga pribadong sektor ay nararapat na makatanggap ng 13-month pay, anuman ang kanilang posisyon, designation at employment status. Nakasaad din sa batas na ang mga employer ay may hanggang December 24 para ibigay ang 13-month pay ng mga manggagawa.
Mandatory ito at ang late o hindi pagbibigay nito sa mga empleyado ay itinuturing ng DOLE na labor violation at may kaukulang parusa ito sa ilalim ng batas. Wala man itong criminal liabilities. Maaaring kasuhan ng empleyado ang kanyang employer ng money claim sa National Labor Relations Commission o NLRC at maaari itong maharap sa sanction at penalties na ipapataw ng DOLE depende sa laki ng halaga na hindi nito nabayaran. Habang ang empleyadong nagreklamo ay maaaring makatanggap ng additional legal interest na 6% at posible rin ng attorney's fees na i-award sa kanya kung siya ay manalo sa kaso. At yan ang mga balitang nakalap natin ngayong Sabado. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Mas palalawigin ang pagpapaalam ng inyong mga karapatan. Kaya kung may nakita pa kayong ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Muli ako po si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan!